Sino sa tatlong mga senador ang gustong magpagurgor kay Kiko Barzaga, mga ating? May napanood pa akong video, mga kababayan. Isang vlog ng, I think, lawyer na nakalaban ni Ping Lacson noon sa Coratong Baleleng case. I think yan yung dahilan kung ba't nagtago si Pinky, di ba? Dahil na-booking na yung mga miyembro yata ng Coratong Baleleng ay hindi naman nakainkwentro ng kapulisan. Tama ba yung pagkaka-recall ko? Kasi si Ping Lacson naging PNP chief, right? Parang ang kwento, ang pinalabas kasi ay nagkabakbakan daw ang Coratong Baleleng at ang kapulisan. Sino yung familiar sa kwento ng Coratong Baleleng? Pero, ang alam ko may mga anting pa nga yung iba dyan, di ba? Yung sa Coratong Baleleng. Yan ba yung ginanap pa ni na Robin Padilla, na magkakapatid na Padilla? May movie yan, right? So, during the investigation, mga kababayan, nalaman na hindi pala siya encounter or bakbakan. Kaya napatay ang Coratong Baleleng. Binaril pala ng malapitan. Kasi parang may mga powder burn yung sugat ng mga napatay na miyembro ng Coratong Baleleng. So, ibig sabihin, kung may gunpowder burns or something, malapitan yung baril. Ibig sabihin, tinutukan ka sa ulo, binaril ka, or sa dibdib, or wherever. Kasi parang may sumambulat na gunpowder. Supposedly, yung gunpowder, nasa kamay lang nung may hawak ng baril. Kung malayuan, tama lang ng bala. Yung, di ba, yung makikita sa katawan mo. May mga gunpowder nga po na nakita sa katawan ng mga napatay na Coratong Baleleng. Yan yata yung dahilan na parang itinigil yung investigation ng Senate or something. Kasi nga na-booking na may foul play sa pagkamatay ng Coratong Baleleng. Alright? Tapos, itong lawyer na involved sa sa nakalaban ni Lacson ay pinadalhan daw ng bulaklak ng patay. So parang sinisindak. May natakot kasi yung natakot yung mga, I think, staff ng law firm or kung sino man yung kaaway ni na Ping Lacson noon. Natakot kasi pinadalan nga sila ng bulaklak ng patay. So warning yon na tumigil kayo sa investigation nyo, otherwise, may matitegi sa inyo. Parang ganun. May vlog na ganyan ang isang lawyer na nakainkwento or naging kalaban sa investigasyon ni na Ping Lacson. Pero si Ping Lacson ba ang tinutukoy ni Kiko Barzaga na magpapagurgur sa kanya? Or si Tito Sen din? Kasi si Tito Sen, mga kababayan, ay, di ba may eksena yan sa Pepsi Paloma na ginawan pa nga ng movie ni Daryl Yap, hindi ba? Na si Pepsi Paloma, ginahasa, minor de edad yun, 16 yata, 15, tapos tinegi rin. So, shady yung mga characters ng mga to. Tapos, pansin natin ngayon, akala natin matino, dahil matagal ng Senate President yan, tumanda na sa Senado, right? Alam nyo bang na-meet ko na si Tito Sen personally? I think that was in 2009. 2019. So, 10 years. 16 years ago, na-meet ko si right? Yeah, 16 years ago, nakaharap ko to, nakatabi ko si Tito Sen. Sa Itbulaga. May sinalihan akong contest ng Itbulaga at host siya ng Itbulaga, right? Senador na siya noon. So dekada na ang binilang, parang, namang wenta. Paano nanalo pa ito? Kasi nga familiar name, tapos host pa ng Itbulaga, right? Artista, tapos komedyante, tapos dati ng senador. Tapos ngayon, Senate President na naman, parang mali naman ang kanyang mga ginagawa. Na-iskandalo pa yung si Tito Sen na plagiarize ng speech. 'Di ba? Pinagmamalaki pa niya na imitation is the highest form of flattery. Sa Pilipinas kasi, mga kababayan, wala talagang criminal, walang punishment at hindi krimen ang mag-plagiarize. Pero syempre, unethical yun, nakakahiya. Senador ka, nangungopya ka ng speech ng taga-US. Kaya nilait-lait siya ni late Senator Miriam Defensor Santiago. Kasi kung nagpi-plagiarize ka, bukod sa unethical yan, ibig sabihin, halata kang bobo because hindi mo kaya magsulat ng sarili mong speech, senador ka pa naman. Okay, and so many other things na parang sabaw nga itong si Tito Sen, hindi naman matalino, right? Wala, artista, hindi naman lawyer kaso mo, binoto ng taong bayan, Pacquiao nga, boksingero. Hindi sa banlalait, pero syempre, gagawa ka ng batas, dapat, at least yung iyong profession associated sa, di ba?
sa pagiging lawmaker mo. So maganda nga talaga kung lawyer or judge or prosecutor or whatever ang 'di ba or nakapagtapos man lang ng kulay ang gagawa ng batas ng Pilipinas para alam nila ang kanilang ginagawa ay katulad ni Lito Lapid na nanalo na naman ay hindi naman natin naririnig ang boses. Right? Less talk, less mistake. Baka yun ang kanyang ang kanyang motto. Ngayon, isa pa sa senador na pinaghihilalaan mga kababayan na pwedeng magpatumba kay Kiko Barzaga ay si Mangga. Si Mangga naman, may history ito na parang may nag-question sa kanyang reporter nung siya ay parang chairman ba or something. Leader ng mga kabataang barangay si Mangga, right? Di ba meron yan siyang kabataang barangay noon? Siya yung leader. Okay, siya yung parang, all over the Philippines, di ba? Parang mga SK, ganyan. Si Mangga. May isa yatang nagtanong kay Mangga na reporter, was it a reporter? Na bakit ikaw ang namumuno? Ay anak ka ng presidente, ikaw ba ang binoto ng mga kabataang barangay para mamuno? Or pinili ka na lang talaga as leader niyan? So, yung nagtanong na yun, ginurgur ng mga PSG ni Mangga. So, sino ang nag-utos para gurgurin yung taong yun? Yun yung mga question. Ito yung background ng tatlo na pinaghihinalaan na pwedeng gumurgor kay Kiko Barzaga. Bakit? Bakit pinagtatangkaan ang buhay ni Kiko? Well, sa palagay ko, aside from Rowena Guanzon, iilan lang sa mga kongresista ang bumabatikos ngayon sa Marcos administration and sa Senate, even sa lower house na pinamumunuan ni Tamba dati. Gigil na gigil itong si Kiko Barzaga, congressman ng I think 1st District ba ng Cavite, basta taga Dasmariñas ito eh. Nakikita ko before yung picture ni Kiko Barzaga sa Dasmariñas. Sabi ko, taga Dasma siguro to. Sabi ko, ay panibagong Barzaga to, bata to ah. Kaya tumatak sa isip ko before nung ako'y nag-iikot dyan sa Cavite. Alright? Or nagta-travel, tapos nadadaanan ko yung Cavite. Yun, bakit nga ba nila balak gurgurin or ipatumba or patahimikin si Kiko Barzaga? Well, yun nga, isa siya sa mga nagpapangalan kay Tamba, right? Kay Zaldico, at napipressure ang Senate. Sino ba ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado? Di ba si Lacson? May na parang gustong-gusto niyang i-exempt si Tamba sa katiwalian sa korupsyon, lalo na sa flood control projects. O nga pala mga kababayan ha, si Zaldico nanalo ang kanyang parang construction firm or something, na 3 yata na project sa Leyte na baluarte ni Tamba. Si Zaldico ang nakapanalo sa bidding, sila yung gagawa ng mga infra doon, at ang laki ng budget, I think mga 2 billion. So paano mai-exempt si Tamba Luslos sa korupsyon, lalo na involved si Zaldico? Ay katulad nun, may project sa Leyte na baluarte ni Tamba na si Zaldico ang nanalo para sila yung gumawa ng, say, road widening or flood control projects. Si Zaldico ang nanalo, mga ating! Imposibleng exempted si Tamba. Anyway, may mga whistleblowers na, just like Gotesa, yung Marina nagtatago ngayon, di ba? And also yung mag-asawang Diskaya, na pinangalanan yung dalawa. Even si VP Sara nagsabi, ang may control ng budget ng Pilipinas, si Tamba Luslos at si Zaldico, 2 tao lang. So bakit ine-exempt ni Lacson? So binabatikos ngayon nung Kiko Barzaga. So may mga post itong si Kiko na sa tingin ko ito ang dahilan kung bakit siya nanganganib ang buhay. Ano po? Ito. Sabi dito ni Kiko, wala pang 24 hours mga kababayan, so malamang kagabi ito. My intelligence network has informed me that a certain senator is plotting to end my life. Gusto siyang gurgurin mga ating. A certain senator. So iisa lang, mamimili tayo dun sa 3. Okay? Sino kaya? Ang unang pumapasok sa isip ng iba, between Soto and Lacson. Sabi ni Kiko, 1 hour ago pa lang, kapopost pa lang niya. Kaninang siguro mga after lunch, Philippine time. If Senator Ping Lacson and Tito Soto wishes to silence me, silence ibig sabihin, alam niyo na, either
literal na lagyan ng masking tape ang bunganga or bengbangin, bengbangin, bembang, o bangbangin, kung gusto raw ni Lacson at Tito Soto na patahimikin siya, then I suggest they do it quickly. Tigukin na kaagad. Information can leak at any time. Better to be safe, right? Hashtag people power. Nakakatuwa si Kiko Barzaga despite na ang tatay niya ay pinklawan. Yung namatay na, sino ba to? Si PD Barzaga. Yung mga ondaers na suplado. Pero, yeah, okay naman siya before nung isa si PD Barzaga sa sa hindi, kumbaga, isa sa gumisa ng malala sa ABS-CBN noon kaya hindi nabigyan ng prangkisa. 5 yan sila, di ba? 5. Si PD Barzaga, unfortunately, kasama dun si Bonjing Rimulya, si Mike Defensor, pati din si Dan Fernandez, unfortunately, and Marcoleta. Tanda nyo? Yung 5 dati na gumisa-gisa ng bong. Mythical 5. Oh, yung 3 nga lang doon parang nabulok na, right? PD Barzaga, tigok na. Si Boying, anong nangyari? Si Dan Fernandez, lalo si Mr. Google ba yan? Ano nga si Dan Fernandez? Ano nga yung nakakatawa niyang pronunciation ng a certain word? May nakakatawang pinupronunciation. Yung artista, si Dan Fernandez, yung hubadero nung araw, na natalo. Taga ano yun taga Laguna, right? Kalamba? Oo. Meron siyang pinopronounce na word, nalimutan ko na sa dulo ng dila. Maalala ko yan mamaya. May pinopronounce siya na word na mali yung pronunciation na barok na barok. Pinoy na Pinoy. Comment nyo nga sa comment section mga ating. So kung patahimikin daw, sa tingin ko babangbangin, bilisan na raw. Dahil pwedeng mag-leak ang impormasyon, utos, whatever, CCTV, phone call, text message, right? Alam niyo ba mga kababayan, nung, I think, early 2000, I used to work for a politician. Ano ba naging trabaho ko doon? No. I didn't work for that politician, but maybe I was there kasi yung amo ko ay kasama sa kampanyahan ng isang politician. Nagkaroon ako ng amo. Kasambahay lang ako before mga kababayan, okay? Katulong, chiminiaa. Yun ang trabaho ko bago ako naging hairdresser and then bago ako naging teacher. So, for me to survive in Katagalugan, mga kababayan, kasi galing akong Bisaya, pagpat ako ng 18, lumuwas ako ng Maynila, and I stayed in Southern Tagalog, di ba? And para makasurvive ako, nag-apply ako bilang kasambahay. Ngayon yung boss ko, nagtatrabaho, ang boss ko ay kamag-anak ng politiko, tapos campaign period. Alam niyo, narinig ko yung politikong yon na may tinawagan. Ano ba yung ginamit yung term? Pakihimas ng mga yan, something like that. Pakihimas nga ng mga yan. Gumanon. Then days after, may nategi. Parang pakihimas or pakihaplos. Something like that. Yun lang yung ginamit na code name. May natigok. Rinig na rinig ko mga ating. Kasi labandera naman ako, nagkukusot-kusot ako. Tapos akala siguro niya, hindi ko naman magigets yung ibig niya sabihin. Tutulong ako, di ba? O akala niya, bubita ang Principesa. Tanda ko. May nategi. Bang-bang. Pakihimas lang ang sinabi. Tsuk! Tigbak ang kaaway. So anyway, so kung ano man tong mga right, impormasyon, kung paano nakarating kay Kiko na balak siyang iligpit, kung ililigpit nga raw siya, madaliin na. Dahil, kung hindi to i-execute ka agad, isisiwalat ni Kiko kung sino may balak sa kanyang buhay. Ngayon si 167 nag-post, shinare niya yung screenshot ng post nga ni Kiko Barzaga. Bigla ko napaisip, sabi ko, may point si 167 na. Parang, okay. Kilala niyo ako, sabi ni 167. Alright? So, may pinost siyang picture ng mangga. Kiko Barzaga, total pinangalanan mo na si Tambaloslos na nakikinabang sa mga ninanakaw na pera ng mga Pilipino. Plus si Zaldico.
And then pinapangalanan din ni Kiko Barzaga si Sandro Marcos. 'Di ba? Pinipressure ni Kiko Barzaga na idamay si Sandro Marcos sa mga iimbestigahan ng Senate. Kasi parang ititigil na ng lower house yung investigation eh. 'Di ba meron silang Infracom? Mukhang ititigil na ng lower house. Ano ibig sabihin yan? Walang matinong kongresista ngayon sa Pilipinas. Walang gustong mag-imbestiga. Ay paano halos silang lahat involved? Mukhang involved silang lahat sa korupsyon. Ilan sa mga senadors ang pumirma kongresista, ang pumirma ng impeachment ni VP Sara? Di ba 250? Kulang-kulang 100 ang natira na hindi pumirma. May ibang ang hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara ay dahil hindi lang nakarating nung araw ng pirmahan. Tandang-tanda nyo si Franz Castro, yung teacher na hanggang din ang buhok na mukhang Dora, na tumakbong senadora, natalo naman. Feeling sikat. Tandaan niyo si Franz Castro, na tarantang-tarantang pumunta sa opisina ni Tambat. Balita ay may bigayan, right? Putok na putok pa ang blush on, tinatanong ng media, hindi ba pakali? Kasi gustong-gusto nagmamadali pumunta sa opisina ni Tambat, pipirma. Allegedly may bigayan nung time na yon. So, tapos yun nga, yung mga budgets ng si Richard Gomez nga nakakapagtaka, 'di ba? Akala natin matino, pero kahit siguro matino ang kongresista, kung iipitin ni Tamba at ni Zaldico ang budget ng constituents mo o ng distrito mo o ng probinsya nyo, wala kang choice. Makisama ka. Tama? Kung ano ang gustong, 'di ba? Kung ano ang gustong ipagawa ng powers that be, sumunod ka, otherwise walang budget ang probinsya nyo or distrito nyo. Iniipit ang pera. Kaya si Richard Gomez parang nagkaroon ng something, right? Mukhang wala silang choice eh. Kailangan nila magpakabait at sumunod. Kung hindi, wala silang budget. Ano ito? So, going back, pinangalanan din ni Kiko Barzaga si Sandro Marcos. Marcos na yan, hindi na yung Romualdez na kamag-anak din naman ni na Ngiwi at ni na Mangga. Pamangkin na ni Mangga ang pinag-uusapan. Pamangkin na ni Mangga ang sinasagasaan ni Kiko Barzaga. Kiko Barzaga, kulang pa yung pinapangalanan mo. Baka pwedeng pangalanan mo ang babaeng ahas. Total, may isa nang nagsalita sa Senate, right? Na dinadala sa Aguado Mansion yung mali-maletang pera. At sabi ni Spokes Harry Roque, according sa mga caretakers ng Aguado Mansion na kaharap lang ng Malacanang Palace, meron daw yung lagusan. Malamang sa ilalim ng lupa, right? Wala naman sa taas. Sa ilalim ng kalsada may lagusan papuntang Malacanang. So, pwedeng ang dinideliver sa Aguado Mansion ay dinadaan sa lagusan, underground, right? May passageway doon or whatever, may tunnel, at dinidiretso sa Kamangyang. But syempre, given na si Kiko Barzaga ay bata pa, baka wala pa siyang maraming intel, wala pa siyang maraming connections. So far, ang nasasaga pa lang niyang balita ay si Tambaloslos at kasi dyan sa lower house, mga kababayan, marami din dyan mga puting ahas. Marami din dyan mga staff ng mga kongresista na nagli-leak rin ng info. Di ba si Ms. Marlica nakaka-receive din ng mga intel mula dyan? So baka si Kiko Barzaga may mga nare-receive na intel inside the lower house, right? Inside the House of Representatives. Kaya alam niya na si Sandro Marcos damay sa korupsyon. Pero sana may mag-leak kay Kiko Barzaga ng intel na pati si Ngiwi at ang babaeng asa ay nakikinabang sa nakawang ito. Sino ang gusto magpategi kay Kiko Barzaga? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.